Muli po, isang magandang araw sa ating lahat at tayo na naman po ay naririto sa isa na namang session ng ating pagre-repaso ng leksyon. Tayo po ay nasa araling 12 na. At ako po muli si Brother Ronron, kasama ko po si Brother Jeremy. yan. Kami po muli ang inyong makakasama sa ating pag-aaral at pagbubulay-bulayang leksyon sa isang linggong ito. At ito ay may titulo na pagsambang hindi natatapos. So bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, maraming salamat Panginoon sa patuloy na pag-iingat at patuloy na pagpapala sa bawat isa. Maraming salamat Panginoon na kami pinagkakalooban nyo ng ganitong mga oportunidad upang kami makapanood at makapagsagawa at makapagministeryo sa online platform na ito upang maipamahagi namin ang magandang pabalita ang Ebanghelyo Panginoon sa mga taong nangangailangan at lubos na hindi pa nakakarinig ng magandang pabalitang ito. Kayo na po, bahala Panginoon sa aming pag-aaral ng leksyong ito, kayong manguna at magbigay ng kaliwanagan sa bawat isa. Ito lamang po aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon mga kapatid, sa ating leksyon, gaya ng akin nabanggit kanina, ang pagsambang hindi natatapos, makikita natin yung pananabik sa Sion, Nakita natin yung aralin na yon nung nakaraang linggo, pero ngayon ay ano ba itong pagsambang hindi natatapos? So kung atin pong titingnan, ang susing talata ay matatagpuan sa mga awit 104 verse 33, sinasabi pong, aawit ako sa Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ako'y aawit ng papuri o ng pagpuri sa aking Diyos samantalang mayroon akong kabuhayan. So habang tayo nabubuhay, tayo patuloy na magpupuri at magbibigay parangal sa ating Panginoong Diyos. Siyempre, kung patay ka na, ikaw ba'y makakapagbigay ng papuri pa? Pero titingnan natin yan sa konteksto na kung paano dapat maturo o maunawaan natin ang leksyon natin ngayon sa isang linggong ito. So ngayon, bilang panimula, ano ang pagsamba ayon sa tugon ng nilalang sa mga kaloob ng lumikha? Ano yung dalawang katotohanan, Brother Jeremy, na itinuturo ng Biblia patungkol dito sa pagsambang ito? Anong yung maibahagi sa atin? So una, ang Diyos ay nagbigay ng maraming pagpapala sa sangkatauhan. Ang mga pagpapalang ito ay dapat pumukaw ng pasasalamat sa puso ng tao para sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. So pangalawa, ang mga tao ay pinagkalooban ng likas na predisposisyon upang tumugon sa mga kababalaghan ng Diyos na may pagsamba. So makikita pala natin na ang pagsamba dapat ay nagmumula sa puso. Itinuturo sa atin ng aklat ng mga awit, mga mahal kong tagapanood at mga kapatid, na kung paano natin maisasagawa ang pagsamba na ayon sa inaasahan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Napakaliwanag yung dalawang katotohanan na binahagi sa atin ni Brother Jeremy na kung paano dapat yung pagsamba ay tumutugon sa ating manlalalang, bilang tayo ay kanyang nilalang. So ngayon sa ating leksyong ito, meron po tayo muling 5 mga puntos na pagbubulay-bulayan at hihimayin. Una ay ang pagsamba sa sanktuaryo, pangalawa ay sumasamba na may bagong awit, pangatlo ay pagsamba ng matuwid, ikaapat ay iba't ibang anyo ang pagsamba at pagsamba sa espiritu at sa katotohanan. So, ang unang bahagi po ay pagsamba sa sanktuaryo. So, ngayon, ito alam ko, nabigyan tayo ng kaunting kaalaman doon sa pagsamba sa sanktuaryo nung panahon ng sa Sion, di ba? Nakita natin 'yon. Pero dito, paano ba itong pagsamba sa sanktuaryo na ito ay maipakita at matututunan natin sa ating buhay, Brother Jeremy? So basahin natin sa awit 134, no? Sabi dito, narito, purihin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na lingkod ng Panginoon. Ninyong nagsisitayo sa kinagabihan sa bahay ng Panginoon, itaas ninyo ang inyong mga kamay sa dakong sanktuaryo. At purihin ninyo ang Panginoon, pagpalain ka nawa ng Panginoon mula sa Zion. Sa makatuwid, bagay niyaong gumawa ng langit at lupa. Diba? At itinataas ng mga pari ang kanilang mga kamay upang basbasan ang mga tao. Sabi sa Bilang 6:23 to 26 and sa Leviticus 9:22. Ngunit, sa awit na ito ay inanyayahan ang mga Levita
na itaas ang kanilang mga kamay patungo sa sanktuaryo at purihin ang Panginoon, sabi sa awit 134 verse 2. So sa parehong mga kaso, ang resulta ay pareho. Ang Diyos ay tumugon ng may pagpapala, sabi sa bilang 6:27 and awit 134 verse 3. So dito, sino ang makakapagpapala or makapagpapala at makapagpupuri, sa Panginoon? Una, ang naglilingkod sa sanktuaryo. Sinasabi sa awit 113, 1-2 or 134 verses 1-2, at lahat ng naglilingkod sa Panginoon. So kung ikaw ay naglilingkod sa sanktuaryo, yung mga Levita, yung mga nasa loob ng iglesia, sila ay pinagpapala at makakapagpupuri, no? So, narito rin yung mga taong naglilingkod sa Kanya. So, kung tayo ay kinikilala natin ang ating mga sarili na tayo lingkod ng ating Panginoong Diyos, tayo ay may karapatan at tayo ay dapat nagpupuri at nakakatanggap ng mga pagpapala. At dahil tayong lahat ay mga pari na tinawag upang ipaglingkod ang Ebanghelyo, so sa mundo, ito ay lahat tayo ay tinatawag, mga mahal kong mga kapatid. Lahat tayo ay naglilingkod. Lahat tayo ay gumagampan sa sanktuaryo ng langit. At pagpapalain at pupurihin ng ating Panginoong Diyos, yaong mga naglilingkod at nagtatapat sa kanyang mga lingkod. So, nakita natin, mga kapatid, ang pagsamba sa sanktuaryo ay hindi lamang para sa mga nasa sanktuaryo, kundi kung ikaw ay kabilang ng mga taong naglilingkod, ikaw ay kabilang sa nagsasamba at tumatanggap ng mga pagpapalang ito. So, napakaliwanag dyan, mga kapatid. Ngayon naman, sumasamba na may bagong awit. So, bakit ba sinabing may bagong awit? Ano ba itinutukoy nito sa atin, Brother Jeremy? Sabi sa awit 149 verse 1, purihin ninyo ang Panginoon, magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal. So, ano ang nag-uudyok sa salmista na umawit ng bagong awit? So, una, awit 149 verse 1-3, sabi to, ang saya ng pagkakilala sa kanyang may likha at hari. At sa awit 149 verse 4, alamin na iniligtas siya ng Diyos. At awit 149 verse 5, tandaan na ang Diyos ay kasama niya kahit na may sakit. And awit 149 verse 6-9, alamin na sa huli ay hahatulan ng Diyos ang lahat ng walang katarungan. Yan. Kung makikita natin dito, mga kapatid, may iba't ibang aspeto na kung paano tayo ay, yung salmista, o inuudyok tayo ng salmista na umawit. Hindi na to the point, mga kapatid, na tayo laging, merry heart. Na ikaw ay awit na literal, Pero ito'y kabahagi ng pagsamba natin. Yung awit na pagsamba, awit na pananalangin, awit na literal na pag-awit natin, awit na kung saan yung buhay mo mismo, mga kapatid. Ito'y nagsisilbing awit sa ating Panginoong Diyos. So, paano dapat? Dapat ito'y nakikita sa kung paano natin kinikilala ang ating Panginoong Diyos, paano tayo naligtas, at kung paano natin siya nakakasama, at kung paano tayo hahatulan sa huling panahon. Dapat itong lahat ng itong, ang aspetong ito, mga kapatid, ay nakikita na kung saan inaanyayahan ni Isaias ang lahat na umawit din ng bagong awit. So, hindi na tayong awit na lugmok sa kasalanan. Hindi na tayong awit na puro kasalanan, kundi ito'y awit o buhay, kasaysayan ng buhay ng tao nang may pagligtas at may buhay na walang hanggan na ating tinitingnan at ating inaasahan sa mga dakong panahon. So, isa itong awit na hindi kayang awitin ng iba. Ito ay isang awit na para sa mga tupa lamang. At ito ang mga tinubos lamang ang makakaawit ng awit na iyon sa langit sa kagalakan at pagkamangha sa mga anghel. So, makikita natin itong awit na makikita at itong awit na ating maririnig ay awit na doon na lamang sa langit at bagong Jerusalem natin maaawit. Wala nang bahid ng kadiliman o kasalanan. So, ating i-goal yan. Ating isipin yan, mga kapatid, sa ating mga buhay na ito yung gusto kong maging sa darating na panahon. Ito ang gusto kong maranasan pagdating ng panahon. 'Di ba? So, napakaliwanag yan, mga kapatid.
na tatanggalin na natin ang kaisipan ng nakaraan ng kasalanan, bagkus ang ating kaisipan ay naroroon na nakatuon sa langit. So ngayon, tingnan naman natin ang ikatlo, ang pagsamba ng matuwid. So ano maibahagi mo dito at mga bagay na pwede mong ituro sa ating mga tagapanood patungkol sa ang pagsamba ng matuwid? Yes, Brother Jeremy. So bagong lahat, no, basahin natin ang awit 15 verse 1. Sabi ito, ang Panginoon, sinong makapanunuluyan sa iyong tabernakulo? Sinong tatahan sa iyong banal na bundok? So sino nga ba ang karapat-dapat na na sambahin sa harap ng Diyos? So sabi dito sa awit 15 verse 2, no, siya na matuwid at hindi nagsisinungaling. Awit 15 verse 3, ang hindi naninirang puri o nakikinig sa chismis. Nako, madami yan. Tamaan yan. So, meron din sa awit 14, awit 15 verse 4, no, siyang nagpaparangal sa mga may takot sa Diyos. At sa awit same verse din na siya na hindi nagbabago ng salita na kanyang ibinigay kahit na siya ay nasaktan. Yan. So, dito makikita natin, no, sa sunod doon, sino pa yung mga karapat dapat? Sila na tumutulong ng walang pagnanais na makinabang mula rito. Di ba? Yung parang magbibigay ka na lang ng pagkain, wala pang sticker mo na para ma-acknowledge siya. Na pa tumutulong ka nang walang hinihintay na anumang kapalit. Siya or sila na hindi nagpapabaya sa kawalan ng katarungan. Laging hindi mo hinahayaan na mayurakan yung karapatan at katarungan. At ang may dalisay na damdamin at maglinis ng pagnanasa. At siyang hindi humahanap ng masamang kasama, ngunit isinasaway ang kanilang kasalanan. Ano sabi nga, naalala ko tuloy na sinasabi, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Kung sino yung mga kasama mo at kaibigan mo, maaaring yun din ang ugali mo. So dapat, pinipili natin yung ating mga kasama. Hindi yung hahanap tayo ng mga kasama na ito'y makakasama pa sa atin. So kung ang hinahanap natin ay mga matutuwid at magagandang mga taong kasama, magaganda ang ugali, makadiyos, at makikita natin ang karakter ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay karapat dapat nasambahin at sumamba sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So, ano pa yung may dagdag dyan, Brother Jeremy? So, yung sa mga sinabi nga natin, so ito yung mga, sa madaling salita, di ba? Sila yung mga tumutupad sa mga utos at namumuhay na may kabanalan. Amen. Di ba? So, makikita natin yun. Sa madaling salita, sila yung tumutupad sa mga utos at namumuhay sa kabanalan. So, sa tandaan na ang matuwid o banal ay hindi iyong walang kasalanan. Hindi natin masasabi, sa panahon natin yan, sasabihin mo, ako'y tuwid at banal. Hindi ibig sabihin yan, wala kang kasalanan. Ngunit, silang nagsisisi at nagsisikap na maglingkod sa Diyos mula sa puso. Yan ang pakakatandaan natin, mga mahal nating mga tagapanood at taga-subaybay, na pwede mong tawagin ang sarili mong matuwid o banal sa paraan na ikaw ay nagsisisi at nagsisikap na maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Pero, kung tinatawag mo ang sarili mong banal o matuwid, pero ikaw naman ay walang kakonsekonsensyang gumagawa pa rin ng kasalanan, mga kapatid, hindi na yan para ang ating iglesia ang mag-judge sa iyo, kundi ang ating Panginoong Diyos at ikaw mismo ang nakakaalam niyan sa sarili mo. Kaya ito ay paraan na kung paano natin ma-realize na ang pagsamba natin ay gawing matuwid. Matuwid in the sense of nagsisisi at nagsisikap tayo na mapalapit sa ating Panginoong Diyos. Napakaliwanag yan, mga kapatid. Nasa ika-4 na po tayo ng puntos ng ating pag-aaral. So, iba't ibang anyo ng pagsamba. Ano ba ito, Elder or Brother Jeremy, ang iba't ibang anyo ng pagsambang ito? So, sabi nga sa awit 96 verse 8, kung mababasa natin, magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian. So, ukol sa kanyang pangalan. Kayo'y magdala ng handog at magsipaso kayo sa kanyang mga looban. So, maraming aspeto ang kasama sa pagsamba. So, sinasamba natin ng Diyos sa pamamagitan ng mga awit, di ba? Sa pag-awit, at sinasamba natin siya kapag sinasabi natin na sa iba ang tungkol sa kanya o yung pag-share natin, o sa pamamagitan ng pag-anyaya sa kanila na makiisa sa ating pagsamba. Sumasamba tayo kapag iginagalang natin ang kanyang pangalan at nagdadala sa kanya ng mga handog.
So, dito, makikita naman natin na sinasamba natin ang Diyos na dahil siya ay kinatatakutan. Pero yung kinatatakutan, hindi dahil parang yung takot ka sa isang tao dahil meron siyang baril or makakasakit siya sa'yo. Pero yung takot with reverence, Yes. na respeto at pagmamahal sa ating manlilikha. Gayon pa man, hindi ito nagpapahiwatig ng isang pakiramdam na takot tayo, ngunit sa halip ay paggalang. So ito ay isang takot na isinilang mula sa pagmumuni-muni ng kagandahan ng kabanalan. Ito dapat yung ating isa-isip. Hindi yung takot tayo naku dahil dadating yung apoy na susunog. Hindi yung sa ganung konteksto, mga mahal kong kapatid. Kundi takot tayo dahil ayaw nating masaktan ang ating may nilalang, ang ating manlalalang. O ayaw nating sabi nga masayang yung dugong dumanak nung unang panahon para sa atin. Ano ba may dagdag mo dyan, Brother Jeremy? At ito pa nga, sinasamba ba natin ng Diyos dahil hahatulan niya tayo? Diba? Sapagkat ang kanyang paghatol ay makatarungan at ang buong nilikha ay nagagalak dito. So, nakikita natin dito na yung kagaya ng sinabi mo na pagsamba ng may pagkatakot. Yung nga ang pagkatakot ay hindi siya tipong pagkatakot na parang dahil takot ka sa consequence. Kundi is yung takot o yung respeto na parang meron kang isang magulang. Di ba, alam naman natin kung ano yung ginagawa sa'yo ng magulang mo is lahat is nakakabuti para sa'yo. Di ba? At sa way nun, sa mga nakabutihang nakikita mo, is sumusunod ka. At yung pagsunod mo is way ng pagsamba. Yan, So, dito makikita natin maraming iba't ibang anyo ng pagsamba. Maaaring nasa tahanan ka, tumatakbo ka gamit ang iyong sasakyan, papunta ka sa isang lugar, ikaw ay nagbabiyahe, ikaw ay nasa trabaho, 'di ba? Sa iba't ibang bahagi nun, maaari kang magsamba, ang iyong buhay mismo ay isang uri ng pagsamba. At meron tayong iba't ibang role sa ating buhay at pwede natin yang gawing instrumento or pamamaraan ng pagsamba, mga mahal kong mga tagapanood. At dito, makikita natin na kasama sa pagsamba ang pagpapahayag na ang Diyos ay hari at hukom ng sangkatauhan. Dapat makita yan sa ating mga buhay. Saka yung nga nun, kung napapansin natin, iba't ibang anyo. Pero hindi natin siya masasabi na magkakahiwalay. Kundi kasama pa rin siya o isa siyang bunga ng isa siyang tawag nito. Ito ay ito yung parang hindi mo siya mapaghihiwalay. Kumbaga isa siya, total package siya ng pagsamba natin. Kumbaga yun yung output ng pagsamba natin sa Panginoon. Lahat yun makikita talaga. Yes. So, doon talaga makikita, gaya nga na sinabi mo, maaring sa pagsamba, ikaw yung may preliminary, may body, may conclusion. Yung ganun, mga kapatid, na maaaring sa pagising mo sa umaga, yun yung preliminary mo. Anong gagawin mo in terms sa ating pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Yung body nun ay yung buong buhay mo na sa maghapon, at yung conclusion nun ay paano mo i-end ang araw mo na patuloy na nagsasamba sa ating Panginoon Diyos. Di ba? Dapat it will start to a prayer and it will end up to a prayer. Di ba? Paggising mo, manalangin tayo. Di ba? Pag bago ka matulog, mananalangin ka ulit. Na ito ay paraan, kasi prayer is sabi nga ay, ito yung pinaka simplest na form of worship. So, hindi lamang yung pagpunta natin sa church ay yun na lang yung worship, kundi yung pakikipag-usap natin, yung dialogue natin sa ating Panginoong Diyos. 'Di ba? Yung pag-connect natin siya sa Kanya through prayer, ito ay isang paraan ng pagsamba. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na maging mapanalanginin tayo. Maging mapanalangin at matuto tayong manalangin. So ngayon naman, nasa huling bahagi na po tayo ng ating pag-aaral o huling puntos sa pag-aaral ng ating leksyon. At ito ay patungkol sa pagsamba sa espiritu at sa katotohanan. Actually, naalala ko yung kanta niyan. And you worship in spirit and in truth. Diba? So, ngayon, mas sinasabi sa awit 51:16, sapagkat hindi ka nalulugod sa hain na kung dili ay bibigyan kita, wala kang kaluguran sa handog na susunugin. Ano ba ang sinasabi at pahiwatig nito, Brother Jeremy, sa atin? So, sabi nga dun sa awit 40, verse 6,
and 51 and 16. Sabi dito, ang pangunahing bahagi ng pagsamba sa templo ay ang paghahandog ng mga hayop. So gayunpaman, ang mga awit ay tinalikuran ng Diyos ang mga sakripisyo. So sa tingin natin, bakit? So sabi dito, hindi gusto ng Diyos ang mga handog kapag ang nag-aalok ng mga ito ay hindi kumikilos ng hindi makatarungan. Kaya nga, di ba, nung sa sa pangalawang part ng lesson natin, nakita natin kung sino ba yung karapat-dapat. Di ba? Kung sino yung mga, sila yung mga, kumbaga, pwede natin sabihin, practice what they preach. Di ba? So ito, kung maghahandog ka at wala naman sa puso mo at walang banal na espiritu sa iyo, talagang hindi rin tinatanggap ng Panginoon. So dito rin, makikita natin na hindi gusto ng Diyos ang mga handog kapag ang nag-aalok ng mga ito ay kumikilos ng hindi makatarungan laban sa kanyang kapwa. Di ba? So parang nagtuturo ka, pero hindi nakikita sa buhay mo. Nagsasalita ka, pero hindi nakikita ang ina-apply sa buhay mo. So dapat, makilala sa kanila ang spiritual na katotohanan to the point na ito ay silang mga kinatawan. 'Di ba? Sinasabi natin, 'di ba? Pero hindi natin nagagawa. Kaya nga naalala ko tuloy, ito ay masamang konnotasyon sa anak ng pastor, 'di ba? Sinasabing, ay anak to ng pastor. Naku, anak ka pa naman ng pastor, bakit ikaw ay natakbo sa loob ng church? Anak ka ni elder, bakit ganyan, 'di ba? Na nagkakaroon ng ganun. Na kung tutuusin, kung titingnan natin sa practicality at sa realidad ng buhay, ay merong puntos ang mga sinasabi ng ating mga kapwa at mga kasama na kung saan ay dapat ito'y nakikita. Nagtuturo tayo ng parenting, nagtuturo tayo ng pastoral care sa ating tahanan, pero hindi naman natin 'to nagagawa na apply, pero yun nga, hindi nagre-reflect sa atin yung ating mga itinuturo. 'Di ba? So dito, dapat makita na kung saan ikaw ay nananambahan, ikaw ay sumasamba sa espiritu at katotohanan, nakikita ang mga bagay na ito na ini-apply mo sa buhay. Ano pa may dagdag mo diyan, Brother Jeremy? Kaya nga, kung makikita natin sa Juan 4:23 and 24, sabi dito, nais ng Diyos na sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Lagi po natin tatandaan yan. No? Kasi once na nasa atin po ang espiritu at ang katotohanan, nakikita po talaga yung fruit of the spirit sa atin. Yan, napakaliwanag doon, yung fruit of the spirit. 'Di ba? At kapag 'yun ay nakikita sa atin, nakikita na lumalago ang espiritu, lumalago ang buhay natin bilang isang Kristiyano. At tayo, kapag nakikita yung mga bunga ng espiritu na 'yon, nakikita na tayo ay nananambahan sa espiritu at katotohanan. 'Di ba? Na tayo ay nasa tamang landas, na tayo ay nalalapit sa ating Panginoong Diyos. Pero yun nga mga kapatid, hindi porket nakikita sa atin ang bunga ng espiritu ay lagi ng maganda ang ating mararanasan. Tayo ay susubukin at susubukin pa rin ng dyablo, susubukin at susubukin pa rin ng tadhana ng ating buhay. Kung paano yung ating pananampalataya ay mananatili at patuloy na mananatili sa ating mga buhay. So ngayon, ay bilang mga huling mga pananalita at mga paalala patungkol sa ating leksyon, ano may bahagi mo, Brother Jeremy? So kung mababasa naman natin sa sulat ni Ellen G. White, In Heavenly Places, March 29, sabi dito, inisip ko kung gaano kagalak na tingnan tayong lahat mga anghel mula sa langit kung tayo ay nagpupuri sa Diyos at nananatili kay Kristo. Kung tunay nga na may lubos na kagalakan para sa Kristiyano, bakit hindi natin ito dapat taglayin at ipakita ito sa mundo? Sa kaunting panahon na lang ay darating si Kristo sa kapangyarihan at dakilaan kalawalhatian. Magsimulang umawit ng awit ng papuri at magalak dito sa ibaba at hayaang ang iyong mga labi ay umawit ng mga papuri sa Diyos. Kung uupo ka sa mga makalangit na lugar kasama ni Kristo, hindi mo mapipigilan ang pagpuri sa Diyos. Simulan mong turuan ang iyong mga dila upang purihin siya at sanayin ang iyong mga puso na gumawa ng himig sa Diyos, at kapag ang masama ay nagsimulang maglagay ng kanyang kadiliman sa paligid mo, umawit ng papuri sa Diyos.
At babasa din natin sa sulat niya na That I May Know Him, page 158. Siya na naniniwala kay Kristo ay nagiging kaisa ni Kristo upang ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos sapagkat ang Diyos ay naglagay ng bagong awit sa kanyang bibig, maging ang papuri sa Panginoon. Araw-araw niyang hinahangad na makilala pa si Kristo upang higit siyang maging katulad niya. Nauunawaan niya ang mga espiritual na bagay at nasisiyahan sa pagmumuni-muni kay Kristo. At sa pamamagitan ng pagtingin sa Kanya, siya ay nagbabago nang hindi mahahalata sa kanyang sarili sa larawan ni Kristo. Yan, napakaliwanag naman ng iyong mga nabanggit na mula sa mga sulat ni Ellen G. White, na kung saan ay makikita sa ating mga buhay. At itong ating pagsamba ay hindi lamang matatapos dahil sa kamatayan, hindi lamang matatapos dito sa lupang ito, na ang pagsamba ay para dito lamang sa lupa, kundi pagdating natin doon sa langit na bayan, pagbaba ng bagong Jerusalem at bagong bundok Sion, na ito ay ating pinananabikan na dumating at ating maranasan, patuloy tayong mananambahan. Ang kaibahan na lamang ay mananambahan tayo na pisikal na ating makakasama ang ating Panginoon Diyos. At mananambahan tayo na wala nang anumang bahid, na ito ay pure worship, na makikita na natin doon na kung paano ang kaluwalhatian ay patuloy na mag-iigting, yayapos sa bawat isa, na ito ay kasama ng ating pagpapagal at pagiging matuwid sa lupang ito. Kaya mga mahal naming mga kapatid, ay tayo magpatuloy, tayo'y magpagal, na ating tiisin ang mga problema at mga challenges sa buhay na ito. Dahil alam natin, sabi nga, sacrifices today, satisfaction tomorrow, but with the Christ Savior. Diba? So, itong mga satisfactions na ito ay mararanasan natin kasama ang ating Panginoong Hesukristo, kasama ang ating Panginoong Diyos, kasama ang lahat ng mga matutuwid sa mga huling kapanahunan. So muli po, ako si Brother Ronron Salapare. At Brother Jeremy. At kami po ay gaganyak sa iba or nag-i-invite po na kung sino man po ang maaari pang makasama namin or nais na makasama namin sa pagre-repaso ng leksyon na ito, maaari nyo pong kontakin ang ating media ministry o ang ating pong isa sa mga elder ng ating iglesia, si Elder Jeremy, or kung sino man po na makita nyong miyembro ng ating iglesia, inyo pong sabihan para po sa mga susunod na pagre-repaso ay kayo po ay kasama na namin. So muli po, maraming salamat and mabuhay po tayong lahat.